Isang ulat mula sa Japanese media ang nagkumpirma na matagumpay na naisagawa ng Philippine Navy ang Joint Visual Inspection o JVI sa isa sa mga barkong pandigma ng Japan Maritime Self-Defense Force, ang JS Jinsu, Ne-230, isang Abukuma-class destroyer escort. Ang inspection ay isinagawa sa Sasebo Naval Base sa Nagasaki, Japan. Kinumpirma rin ito ng Max Defense Philippines, na matagal nang nakatanggap ng impormasyon ukol dito mula sa kanilang sources. Ayon sa Philippine Navy, ang kondisyon ng JS Jinsu ay angkop para sa operasyon sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ginamit itong modelo para sa buong klase ng Abukuma-class destroyers, na binubuo ng 6 na barko na halos pareho ang kondisyon at kagamitan. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang buong resulta ng inspection, inaasahang isusumit ang report sa Philippine Navy Headquarters, pati na rin sa AFP at Department of National Defense, para sa karampatang pagsusuri at posibleng aksyon. Ang inspeksyon na ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang puwersang pandagat nito, sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific region. Ang Abukuma-class ships ay kilala sa kanilang anti-submarine at surveillance capabilities, na makatutulong sa pagpapalakas ng maritime defense ng bansa. Sa paglalim ng defense cooperation ng Pilipinas at Japan, malinaw na patuloy ang paghahanda ng ating hukbong dagat para sa mas modernong kinabukasan. Samantala, muling naging sentro ng atensyon ang Scarborough at Ayungin Shoal, matapos ang panibagong insidente na kinasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng China nitong nakaraan, kung saan inuulat na di bababa sa 3 tauhan nila ang pinangangambahang nasawi, at ang isang barko ay labis-labis na pinsala ang natamo. Ayon sa ulat, tila nais muling ibangon ng China ang sarili mula sa kahihiyan, matapos ang hindi inaasahang banggaan ng kanilang 2 barko. Sa mas malawak na bahagi ng West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal, isang lugar kung saan matatagpuan ang BRP Sierra Madre na itinuturing na simbolo ng Philippine sovereignty, ay naitala ang isang hindi pangkaraniwang paggalaw ng Chinese forces. Ayon sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines, nitong August 20, malawakang deployment ng Chinese vessels ang naobserbahan sa lugar. Sa tulong ng Maritime Domain Awareness Monitoring, lumabas ang mga sumusunod na datos. 5 Chinese Coast Guard vessels ang nakita. Sinamahan pa ito ng 11 RHIVs o Rigid Hull Inflatable Boats. Bukod dito, 9 na barko mula sa Chinese Maritime Militia ang nakaposisyon din sa lugar. Hindi rin nagpahuli ang kanilang mga aerial assets, kabilang ang isang rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle o drone. Ang mas nakakabahala, ilang mga fast boats ng China ang naiulat na may dalang heavy cruiser-mounted weapons, indikasyon ng matinding intensyon at agresibong posture sa rehiyon. Kasabay nito, namataan din ang mga drill at maneuver ng China Coast Guard sa karagatan, kabilang ang paggamit ng water cannons. Ang mga mas maliliit na barko, gaya ng inflatable fast boats, ay pumasok mismo sa loob ng shoal, tila sinusukat ang kapasidad at tugon ng mga puwersang Pilipino. Sa isang kuhang video mula sa insidente noong August 20, makikitang 2 rubber boats ng Pilipinas ang humarang sa isang speedboat ng China Coast Guard, pinipigilan itong makalapit sa BRP Sierra Madre. Isa itong matapang na hakbang, simbolo ng paninindigan ng mga Pilipinong sundalo na nagbabantay sa ating karagatan. Matagumpay na naitaboy ng mga Pilipinong sundalo ang speedboat, at umalis ito papalayo. Bumalik naman sa BRP Sierra Madre ang 2 RHIV ng mga Pilipinong sundalo, at patuloy na nagbabantay at determinadong pigilan ang anumang paglapit sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ng tensyon, nananatiling mahinahon ngunit matatag ang panig ng Pilipinas. Ayon kay Colonel Xerxes Trinidad, Chief ng AFP Public Affairs Office, may mga nakahanda ng contingency measures ang militar. Asahan umanong nakahanda nila sa anumang mangyayari, at sinisigurado nilang paprotektahan nila ang ating sovereignty and sovereign rights sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, ang tuloy-tuloy na monitoring ay nagbibigay ng malinaw na operational picture at situational awareness sa lugar,
isang napakahalagang elemento sa desisyon ng pamahalaan kung kailan at paano kikilos. Samantala, si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ay naglabas ng mahigpit na direktiba sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, at all cost, huwag hayaang makalapit o makasampa ang alinmang tauhan ng China sa barko. Sa kanyang panayam sinabi niyang, tensyonado ang situation doon dahil lumalapit ang mga insect sa BRP Sierra Madre, pero ang mga tropa umano doon determinadong patuloy na itutulak sila paalis. Ang utos umano niya ay pigilan ang anumang pagtatangkang makasampa sa BRP Sierra Madre. Ayon sa kanya, ang pagtangkang sumampa sa barkong ito ay katulad ng pagpasok sa ating kalupaan. Ayon sa Armed Forces, ang mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre ay mga battle-hardened Marines. Sanay ang mga ito sa bakbakan sa Mindanao. Hindi ito matatakot ng mga Chinese lang. At alam ng mga sundalong ito nang sila ay idinistino sa teritoryo na ito ng bansa, na maaring darating ang panahon, na iaalay nila ang kanilang buhay para sa bayan. Nakahanda naman ang nga sundalong ito kung kinakailangan. Bagamat walang indikasyong magpapadala ng karagdagang barko sa ngayon, tiniyak ni Bronner na handa ang AFP para sa anumang posibleng senaryo, at seryoso nilang binabantayan ang sitwasyon doon. Sa ilalim ng Rules of Engagement, gagamit ang hukbong sandatahan ng appropriate force depende sa kung ano ang sitwasyon. Tiniyak niyang handang-handa tayo kung mangyayari yun. Ang mga contingency plan ay nakalatag na kung ano man ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng kahandaan ng ating militar, isa sa pinakamalaking tanong ay ito, hanggang kailan magpapasensya ang Pilipinas? At kailan ito hihingi ng tulong sa kaalyado nitong Estados Unidos? Sapagkat malinaw sa umiiral na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, kung may Pilipinong sundalong mapatay sa ganitong insidente, obligadong tumugon ang Estados Unidos. At kung mangyari ito, hindi na lamang usapin ng soberanya ng Pilipinas ang nakataya, kundi ang posibilidad ng mas malawak na gulo sa rehiyon. Sa ngayon, ilang beses nang inialok ng Amerika ang tulong nito sa mga resupply mission papuntang BRP Sierra Madre. Ngunit magalang itong tinanggihan ng pamahalaan ng Pilipinas, upang hindi pa mas lumala ang sitwasyon at maiwasan ang direktang military confrontation sa China. Subalit habang patuloy ang panggigipit, pagharang, at agresibong kilos ng China, baka mapilitan na ang Pilipinas na tumawag ng tulong, at pumanig sa puwersa ng Amerika. At kung talagang handa ang China na iakyat ang tensyon sa mas mataas na antas, malinaw ang mensahe, handa silang harapin ang Amerika, at ang buong mundo. Ngunit sa bandang dulo, wala pa ring panalo. Dahil kung mauuwi ito sa digmaan, walang bansang tunay na magwawagi. Kapwa panig ang tiyak na malulugi, hindi lang sa yaman, kundi sa buhay ng libo-libong inosente. At sa panahong ito ng matinding tensyon, tanging pag-iingat, diplomasya, at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino ang ating sandigan.